Good day everyone! Welcome to my YouTube channel, and for today's video ang topic natin ay solving equations by the use of properties of equality. Sa video ito ay puro tayo paghahanap sa x, and makakatulong ang video ko na ito, yung last video ko, properties of equality, para mas makasabay kayo sa video lesson natin ngayon. Okay, find x. Dito, x minus 7 is equal to 0. Para mahanap natin yung x, para mawala siya, dapat mawala muna itong nasa tabi niya. Itong minus 7 ay kukontrahin natin ng kabaliktaran niya. Yung kabaliktaran ng minus 7 ay plus 7. At magamit natin yung addition property of equality, na yung addition property of equality ay yung kapag equal sila, tas dinagdagan nyo sila ng parehas na number, equal pa rin sila. Okay, gaya nga ng sabi ko yung negative 7, kontrahin natin ng plus 7. Since dinagdagan natin to ng 7 dito, yung kabila, lagyan din natin ng plus 7. Tapos, negative 7 plus 7 ay magiging 0. Kaya naiwan na yung x. Tapos 0 plus 7, 7. At ayun, nakuha na natin yung x. X is equal to 7. Isub pa natin. 7, lagay natin dito. 7 minus 7, ang sagot ay 0. Tama. Dito, x minus 5 is equal to 4. Gawin din natin yung ginawa natin dito. Yung minus 5, kontrahin natin ng plus 5. Ayan. Nilagyan natin ng plus 5 dito. Dito, lagyan din natin ng plus 5. Tapos, yung negative 5 plus 5 ay magiging 0, kaya may iwan na yung x. Tapos, 4 plus 5, ang sagot ay 9. X is equal to 9. Lagay natin yung 9 dito sa x. 9 minus 5, 4. Bale, tama yung nakuha nating sagot. Dito naman, kabaliktaran ng plus, minus. At i-apply natin yung subtraction property of equality, na kapag equal sila, yung dalawa, kapag minusan nyo sila ng parehas na number, ay equal pa rin sila. Ayan nga, gaya na nga ng sabi ko, yung plus 3, kontrahin natin ng minus 3. Tapos, magiging 0 na lang to. Tapos ito, 8 minus 3, 5. Nakuha na natin yung sagot. X is equal to 5. Dito naman, gawin din natin yung ginawa natin dito. Yung plus 4, kontrahin natin ng minus 4. Lagyan din natin yung kabila. Tapos, mawawala na yung plus 4. X na lang yung natira. Tapos, 7 minus 4 ay 3. Nakuha na natin yung sagot. Okay, try natin yung laging binabanggit sa atin ng mga teacher natin na ililipat sa kabila, mag-change ng sign. Ito yan, x minus 5 is equal to 4. Diba binabanggit nila, negative 5, ilipat natin sa kabila, magiging positive, magpapalit ng sign. Parang ito lang din yun. Parehas lang din na nilagyan ng 5. Ito, diba nilagyan natin ng plus 5. Dito kasi, 0 lang to. Kaya dito, hindi na nilalagay. Kasi wala rin namang magbabago kasi 0 lang din naman. Kaya nilalagay na lang dito sa kabila. Doon yung sinasabi nila yung negative 5, ilipat sa kabila, magiging positive 5. Tapos, 4 plus 5, ang sagot ay 9. Diba? Parehas lang din naman ng nakuha nating sagot. Dito naman, x plus 4 is equal to 7. Sinasabi rin nila, plus 4, ilipat sa kabila, magiging minus 4. Parang ito lang din yan. Ang pinagkaiba lang, yung dito ay recta x na agad. Dito parang pinahaba pa natin, plus 4, minus 4, pero 0 lang din naman yung value. Tapos, ayan, nilagyan din natin ng minus 4 yung kabila. 7 minus 4, 3. X is equal to 3. Parehas lang. Para sa akin, ang may papayo ko sa inyo, kung hindi nyo pa master yung paglipat-lipat, ay magganto na lang din muna kayo, yung may kokopyahin nyo parehas, tapos lalagyan nyo ng parehas na number. Pa-plusan nyo ng parehas na number, maminusan nyo ng parehas na number. Pero kung master nyo na yung paglipat-lipat, okay na rin siya para mas mabilis.
Dito naman kapag nakakita kayo ng yung x ay nasa numerator tapos ayan naka-fraction, ang mai-a-apply natin dito ay yung multiplication property of equality na kapag equal sila, pag tinimes niyo sila sa parehas na number ay equal pa rin sila. Tapos dito, x over 4x divided by 4. Para maiwan yung x, yung divided by 4, kontrahin natin ng times 4. Ayan, para makancel. Tapos, 2 times 4, 8. X is equal to 8. Lagay natin yung 8 dito. 8 divided by 4, ang sagot ay 2. Tama yung nakuha nating sagot. Dito, ganun din ang gagawin natin. Kung ano yung nandito, ay yung ipagta-times nyo yung parehas. Yung kabilaan. X over 3, kontrahin natin ng times 3. Lagyan din natin yung kabila ng times 3. Tapos, makakancel na to, kaya maiiwan yung x. Tapos, 6 times 3, ang sagot ay 18. Lagyan natin yung 18 dito. 18 divided by 3, ang sagot ay 6. Tama. Dito naman, kapag ganito, may apply natin yung division property of equality. Ayun yung kapag equal daw sila, kapag dinivide natin sila sa parehas na number ay equal pa rin sila. Dito, 3 times, ayan, 3 times, di ba? Kontrahin natin yung times 3 na yon. Ang pangontra doon ay divided by 3. Tapos, divided by 3 din natin yung kabila. Tapos, makancel na yan. X na lang yung matitira. 15 divided by 3, 5. Ayun na yung sagot natin. Lagay natin yung 5 dito sa x. 3 times 5, 15. Tama. Dito naman, 7x is equal to 21. Kontrahin natin yung times 7 ng divided by 7. Ayan. Tapos yung kabila, lagyan din natin ng divided by 7. Tapos, ayan na, maka-cancel. Tapos, 21 divided by 7, ang sagot ay 3. X is equal to 3. Dito naman, kapag pinagsama na yung meron ng coefficient yung variable, may number na sa katabi ng variable, tapos meron pang plus or minus. Ang unang gagawin natin dyan ay iwan natin tong may variable, itong x. At para mangyari yun ay yung negative 7, kukontrahin natin ng plus 7. Addition property of equality. Ayan, nilagyan natin ng plus 7 dito. Nilagyan din natin ng plus 7 dito. Tapos, yung negative 7 plus 7 ay mawawala. 0 lang yan eh. Tapos, 5 plus 7, ang sagot ay 12. Tapos, ayan na. Dito, magagamit naman natin yung division. Kontrahin natin yung times 4 ng divided by 4. Tapos, yung kabila, lagyan din natin ng divided by 4. Maka-cancel, magiging x na lang. Tapos 12 divided by 4, ang sagot ay 3. Bali nakuha na natin yung sagot. X is equal to 3. Lagay nga natin. 4 times 3, 12. Minus 7, 5. Tama. Dito, gawin din natin yung ginawa natin dito. Yung plus 1, kontrahin natin ng minus 1. Ma-apply natin yung subtraction property. Minus 1 dito, minus 1 din dito. Plus 1 minus 1 ay mawawala, magiging 0 na lang. Tapos 7 minus 1, 6. Kaya ang naiwan na lang ay 3x is equal to 6. Yung times 3, kontrahin natin ng over 3 ng divided by 3 para maiwan yung x. Ayan. Tapos 6 divided by 3, ang sagot ay 2. Kapag ganito naman, ang gagawin natin ay yung parang kanina lang, ita-times natin para makancel yung denominator. Multiplication property of equality. Yung over 4, kontrahin natin ng times 4. Tapos, lagyan din natin yung kabila. Tapos, makakancel na yung 4. Kaya ang naiwan na lang ay x minus 7, yung nandito sa taas. Tapos, 2 times 4, ang sagot ay 8. Tapos, dito, ang may apply na natin ay addition property of equality. Parehas nating lagyan ng plus 7.
Yung minus 7, kontrahin natin ng plus 7 para maging 0. Tapos, lagyan din natin yung kabila. Ayun na, may iwan na lang yung x. Tapos, 8 plus 7, 15. Bale, ang sagot, x is equal to 15. Try natin. 15 minus 7, 8. Divided by 4, 2. Tama yung sagot natin. Dito, gawin din natin yung ginawa natin dito sa kabila. Para mawala yung over 3, multiplication property. Ayan, yung over 3 para mawala ay times natin sa 3. Tapos, lagyan din natin yung kabila. Makakancel. Ang may iwan na lang ay x plus 2. Tapos, 6 times 3 ay 18. Tapos, sunod, ang magamit naman natin ay subtraction property of equality. Ilayo na natin yung plus 2. Kontrahin natin ng minus 2. Lagyan din natin yung kabila ng minus 2. Tapos 2 minus 2, ang sagot na dyan ay 0. Kaya x na lang ang natira. Tapos 18 minus 2 ay 16. Bale, x is equal to 16. Try pa natin. 16 plus 2, 18. Divided by 3, 6. Tama ang naging sagot natin. Find x ulit. Dito naman, ilayo natin to, yung negative 1. Kontrahin natin ng plus 1. Pating kabila, lagyan na natin ng plus 1. Yung negative 1 plus 1 ay magiging 0. Kaya ang naiwan na lang ay x over 2. Tapos yung kabila, 4 plus 1, 5. Tapos dito naman ay alisin natin yung 2. Yung over 2. Kontrahin natin ng times 2. Multiplication property of equality. Kinontra natin ng times 2. Tapos lagyan din natin ng times 2 yung kabila. Makakancel. May iwan ay x. Tapos 5 times 2, 10. Ang sagot ay x is equal to 10. Try natin. 10 over 2 ay 5. Minus 1, 4. Tama. Dito naman, parang sa ginawa lang din natin kanina sa nakaraang slide. Multiplication property para makancel yung 2. I-times natin ng 2, kabilaan. Tapos, ay na-cancel na, naiwan na. Yung 3x minus 5. 8 times 2, 16. Tapos, dito naman ay ilayo natin yung nandito para maiwan yung may x. Addition property. Yung negative 5, kontrahin natin ng plus 5. Ayan na siya. Plus 5. Tapos, naiwan na nga lang yung 3x. Tapos, 16 plus 5 ay 21. Dito naman, ang may apply natin ay division property. Yung 3, kontrahin natin ng divided by 3. Tapos, naiwan na lang natin ay yung x. Tapos, 21 divided by 3, ang sagot ay 7. X is equal to 7. Try nga natin, lagay natin yung 7 dito. 3 times 7, 21. Minus 5, 16. Over 2, 8. Tama. Ito naman, if y is equal to 5, find the value of x if x is equal to 2y plus 1. Dito, may apply natin yung substitution property of equality. Ayun yung sabi kong equal daw sila. Pwede nating isub yung value niyan dito. Okay, y is equal to 5 daw. Bali, isub natin yung 5 dito sa may y. Ayan, x is equal to 2 times 5 plus 1. Yung y, pinalitan na natin ng 5. Kasi sabi, equal naman daw sila. 2 times 5, ang sagot ay 10. 10 plus 1, 11. At nakuha na natin, x is equal to 11. Okay, next. If 2x is equal to y, and y is equal to x minus 3, find the value of x. Dito, may apply naman natin yung transitive property of equality na ito daw, 2x equals sa y. Tapos yung x minus 3 equals sa y. Kung parehas silang equal sa y, bale equal na rin sila. At ayan, malalagay natin 2x is equal to x minus 3.
Tapos, ang sunod na gagawin natin dito ay yung x ilipat natin sa kabila. At para mangyari yon ay subtraction property of equality. Lagyan natin ng minus x dito para ma-cancel, para maging 0. Tapos, ito naman, lagyan din natin sa kabila. 2x minus x, ang sagot ay x. Tapos, x minus x, 0. Tapos, ang naiwan na lang ay negative 3. Tapos, ang naiwan sa kabilaan ay x is equal to negative 3. At nakuha na natin yung value ng x. At ayun ay negative 3. Dito naman, pag nakakita kayo ng ganito, ang may apply natin dito ay distributive property of equality. Yung nandito ay ipagta-times natin sa mga laman nito. Ayan, yung 4 times x tapos 4 times negative 2. Ayan, nakuha pa natin yung sign kagaya. Then, 4 times x, ayun ay 4x. 4 times 2, ayun ay 8. Ayan. Tapos dito, katulad ng ginagawa natin kanina, yung negative 8, ilayo natin, kontrahin ng plus 8. Addition property. Plus 8 dito, plus 8 din dito. Tapos ito magiging 0 na. May iwan na yung 4x. Tapos, 12 plus 8, 20. Tapos dito naman, 4x is equal to 20. Division. Kontrahin natin yung 4 ng divided by 4. Tapos, may iwan na lang yung x kasi makakancel to. Tapos, 20 divided by 4, ang sagot ay 5. Nakuha na natin. X is equal to 5. Kahit itry pa natin, dito, lagay natin 5 minus 2, 3, times 4, 12. Tama yung sagot natin. Find x. Ito naman, masyadong mahaba to. At, unti-untiin natin. I-apply natin yung distributive property. Distribute natin 2 times x minus 2 times 10 is equal to 5 times x. Tapos 5 times 7. 2 times x ay 2x. 2 times 10 ay 20. 5 times x ay 5x. 5 times 7 ay 35. Tapos, sunod ay addition property of equality. Yung negative 35, ilayo natin. Punta natin sa kabila. Kontrahin natin ng plus 35. Ayan, nilagyan natin ng plus 35 dito. Tapos dito may plus 35 din. Tapos, ayun na. 35 minus 20, ang sagot ay 15. Tapos dito, negative 35 plus 35, 0. Kaya ang may iwan na lang ay 5x. 5x na lang. Tapos dito, ang sunod na gagawin natin ay ilipat naman natin tong 2x dito. Subtraction property of equality. Minus yung 2x, kontrahin natin ng minus 2x. Tapos, lagyan din natin yung kabila. 2x minus 2x, 0. At ang naiwan na lang ay 15. Tapos, 5x minus 2x, 3x. Tapos, dito, may apply natin yung division property of equality. Kontrahin natin yung 3 ng over 3. Tapos, yung kabila, lagyan din natin ng over 3. Ayan na. Makakancel na yung 3. At ang naiwan na lang ay x. Tapos, 15 divided by 3, ang sagot ay 5. 5 is equal to x. Tapos, i-apply natin yung symmetric property. X is equal to 5. At nakuha na natin yung hinahanap, 5. Find x. Sagot natin ay 5. Ito naman, paano kapag ganito? May exponent na yung x. Tapos, ayan, marami. Hindi ko na i-discuss yun dito. Hayaan ko na lang na teacher nyo or manood na lang kayo sa YouTube. Dito, sa 2, watch videos about quadratic equations. Dito naman sa 3 and more, watch videos about zeros of polynomial functions. So, yun lang. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Please like, share, and subscribe for more math video tutorials.
Also, follow my FB page para lagi kayong updated sa aking mga bagong uploads and announcements.